Sa isang tahimik na bayan, may isang binatang pangalan si Abner. Siya lamang ang pinakamayayaman sa buong bansa, isang binatang may mga ari-arian at negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tila wala siyang natagpuang tunay na kaligayahan. Palagi siyang naglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa, naghahanap ng mas magandang pananaw sa buhay, ngunit hindi siya makahanap ng tunay na kasiyahan sa mga bagay na kayang bilhin ng kanyang yaman. Isang araw, napagpasyahan ni Abner na magtungo sa isang parke upang magpahinga at magmasid sa kapaligiran. Nakaupo siya sa isang malilim na sulok ng parke, ang mga matay nakatuon sa mga puno at bulaklak na matatanaw sa paligid. Nang biglang may napansin siyang kakaibang tanawin. Sa isang tabi, may dalawang babae na nagtatawanan at pinapahiya ang isang kabataang babae. Ang batang babae, si Ana, ay nakatayo lamang sa gitna ng parke. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan at inis habang tinutukso siya ng dalawang babae na mayayaman at matataas ang posisyon sa lipunan. Hindi nakapagsalita si Ana, tanging ang mga mata niya na naglalaman ng pighati at lungkot. Hindi niya kayang maghiganti sa mga salitang iyon. Hinayaan niyang ang mga salitang dumaan sa kanya. Tumakbo siya palayo mula sa kanilang mga tawa at pang-aapi, iniwasan ang mga mata ng nakararami. Habang siya ay naglalakad, hindi niya namalayan na siya ay tumakbo patungo kay Abner. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga siya nito at pareho silang napasubsob sa lupa. Pasensya na, sabi ni Ana, bahagyang nahihiya at iniiwasan ang mga mata ni Abner. Ngunit bago pa siya makatawid, napansin niyang ang binata ay hindi pala nagalit. Sa halip, may isang espesyal na ningning sa mga mata nito. Wala kang kasalanan, sabi ni Abner ng mahinahon, tumulong pa siyang bumangon. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kakaibang pakiramdam na sumik sa puso ni Abner. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya pa naranasan. Isang uri ng simpatya at pagnanasa na hindi nabibili ng kayamanan. Habang sila ay nag-uusap, nakaramdam si Abner ng malalim na pagnanasa upang makilala pa ng mabuti si Ana. Inisip niya, bakit nga ba ang mga tulad ni Ana ay tinitingnan lamang ng iba bilang mababa at walang halaga? Bakit hindi ko siya matulungan? At sa hindi malamang dahilan, naisip ni Abner na nais niyang maging tagapagtanggol ni Ana. Habang lumalapit ang hapon, iniwan ni Abner si Ana sa parke. Bago siya umalis, nagsabi siya ng mga salitang hindi makalimutan ni Ana. Huwag mong hayaan na ang mga salita ng iba ay magdikta kung sino ka, may halaga ka, at may mga tao, tulad ko, na nakikita iyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagbago ang pananaw ni Ana sa buhay. Naramdaman niyang may mga tao na hindi nakakakita sa kanya bilang mahirap, kundi bilang isang tao na may dignidad at kakayahang magtagumpay. Samantalang si Abner sa unang pagkakataon, nahanap ang tunay na dahilan ng kanyang yaman. Hindi ito para sa sarili lamang, kundi para sa mga taong tulad ni Ana na may karapatang maranasan ang tunay na pagmamahal at respeto. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimula ang isang magandang pagkakaibigan na sa kalaunan ay nagbunga ng isang wagas na pagmamahalan. Si Abner, ang pinakamayayaman sa bansa, at si Ana, ang simpleng babae, ay nagsama sa isang pagmamahalan na hindi nasusukat ng pera, kundi ng malasakit at respeto sa isa't isa. Yung kanilang pagmamahalan ay lumago sa pamamagitan ng mga pangarap at pagtutulungan na nagbigay halaga sa kanilang pagkatao. Sa kabila ng mga pagsubok, pinili nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan at patuloy na maging inspirasyon para sa iba. Sama-sama nilang tinahak ang landas ng pagmamahalan na hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa mas nakararami. At sa wakas, natutunan ni Abner na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa pagmamahal at koneksyon sa kapwa. Sa kanilang mga puso, dala nila ang aral na kahit saan ang galing, may puwang ang pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Ngayon, sinisiliban nila ang kanilang mga pangarap kasama ang komunidad na nagbigay diin sa halaga ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan. Ang kanilang pagmamahalan ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang sarili kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Sa hulis, natutunan nilang ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa pagiging handang magsakripisyo para sa isa't isa at sa kanilang komunidad. Pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon sa buhay at ang kanilang kwento ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Kasama ang bawat isa, nagpatuloy silang magtulungan upang lumikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang bayan. Sa kanilang mga kamay, dala nila ang pag-asa ng isang mas magandang mundo para sa susunod na henerasyon.
Ang kanilang sama-samang pagsisikap ay nagbigay buhay sa isang masiglang komunidad na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, nagpatuloy silang mangarap at makahanap ng mga bagong paraan upang magbigay inspirasyon sa iba.